Praise the Lord. God bless you, Brother Alvin. Let us pray. Opo, dagilan, mapagpala namin Diyos sa manami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isus. Muli, sa maghapon ng aming marubdub o sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsambay, aming pinapabot sa iyo, sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin, makarating na malulhati yung mga anak, sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan, at sa naunang yugto na nalagawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, ang awitin na inyong mga awit, ang pagbibigay ng may katapatan. Muli, aming pag-aralan ng mga salita, ngunit kaming narito, lahat ay nanikluhod muna upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Ipaunawa mo sa amin ang iyong mga salita sa hapong ito, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or the beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang. We bind the power of darkness. Thou son unbelief cast out from us in Jesus' name, and with thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Kawindang-windang nang maminamahal. Hindi na nagkasabay-sabay. Pero ganoon pa man, alam natin tayo, maminamahal, talagang sinasamahan ng ating mahal na Panginoon dahil sa ating pong mga pagsisikap, sa ating pagsusumamo, andiyan ang bunga. Sa tuwing tayo po ay nagtitipon, talagang kanyang ibinubuhos sa ating kalagitnaan ang kanyang napakatamis at hindi pangkaraniwang presensya. Amen. Yan, maminamahal, ang katunayan. Yan ang ebidensya na talagang tayo ay pinakikinggan, sinasamahan ng ating mahal na Panginoon. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. We give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and give honor to our dearly beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida at sa kanilang mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating pastoral workers, beloved elders sa ating kapiling, sa ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook, beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hapong ito, maminamahal, hindi na pagtatagal, minsan talagang lahat ng Kristiyano ay hindi po masasabi natin na palagi tayong on guard, on time, on fire. Andiyan talaga, maminamahal, minsan ang hirap makipagbuno dahil tayo lamang ay tao, marupok, mahina. At tayo, minamahali, talagang kung hindi magsusumigasig, hindi magsusumikap, ang ating kalaban ay walang laman, walang buto, sa masamang espiritu upang tayo igapiin, upang tayo, minamahali, talagang pagsikapan na mapulog sa kanyang kamay, ngunit hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon ang kanyang mga anak na ito'y magagapi, ito'y matatalo, bagkus manatili ang mga anak ng Diyos sa maging matatag. Haharap sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Anytime, tutunog ang trumpeta, tayo sa salubong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, maminamahal, isang paksa muli na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ang sabi rito, walk not as fools, but as wise. Lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. Open your Bible in the book of Ephesians, chapter 5, verses 15 up to 17. Sundan ninyo, maminamahal, yung ating babasahing talata upang ating masundan yung kapayakan, yung talagang
maunawaan natin ang ating mensaheng gustong tatalakayin. Praise the Lord. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Epeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 15 hanggang 17. Ganito po sinasabi, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayong lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pagpalain po ng Panginoon ng kanyang mga salita na ating binasa. Nasundan po ninyo, maminamahal, sinabi rito, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ito, maminamahal, ay mga paalala nitong mga huling panahon. Because we are now in the last days. Perilous time shall come. Nakakatakot, maminamahal, na panahon na hindi na natin matitiyak. Ganito talaga, maminamahal, ang masama ay lalong nagpapakasama, ang mabubuti ay lalong magpakabuti. Amen? Ang mga mainit ay lalo pang magpakainit. Kaya ang sabi rito, maminamahal, dalawang bagay na dapat isaalang-alang sa araling ito. Ang sabi rito, redeeming the time because the days are evil. Samantalahin ang pagkakataon, ang panahon, dahil mapanganib ang panahon. At ang pangalawa dito, maminamahal, sinabi rito, understanding what the will of the Lord is. Unawain, intindihin, ano ang mga mabubuting bagay na gusto ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil napakasama, maminamahal ang panahon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang kasalanan ay sumasagana, lumalaganap ang katampalasanan. Kung inyong napapansin, maminamahal, dahil nagbabago po ang pamamahala ng ating pamahalaan, nakita niyo ngayon, maminamahal, talagang harap-harapan ang karahasan. Hindi na mapipigilan. Ang mga manluluko, lalo pang sumagana, dumarami. Lahat ay ginagawa ng ating pamahalaan para masawata ito, pero lalo pang sumagana, lalo pang lumaganap. Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, maminamahal, kinakailangan na wag daw tayo, maminamahal, maging kampante sa ating mga buhay. Lalo-lalo na yaong linggo lang dumarating dito sa ating banal na gawain. Wala kayo dito tuwing Miyerkules at Biyernes. Kaya napakadali nating mahila sa mga lalang ng dyablo, sa mga gawa ng kaaway. Kaya kinakailangan, maminamahal, samantalahin natin habang tayo ay may lakas, habang tayo ay may pagkakataon na ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Ipagtrabaho natin ito. Huwag nating pababayaan. Dahil yung inyong napapakinggan na gawain tuwing Miyerkules at yung ating buong magdamag na overnight prayer, hindi po ninyo yan mararamdaman, hindi niyo mapapakinggan, hindi niyo mapapanood, hindi niyo, kung linggo lang kayo nandito. Amen. Amen. Kinakailangan, maminamahal, pag sinabing samantalahin natin, kinakailangan din ang paghahanda ng ating mga sarili. Kinakailangan din, maminamahal, yung pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan. Kinakailangan din ihakbang ang iyong mga paa. Pumarito ka, dumalo ka, at lahat ng iyong napapakinggan ay isa sa gawa mo. Dahil kapag pababayaan mo ito ang magiging simulain na ikaw ay manghina, manlupaypay, ikaw ay madadala na ng mga linlang ng dyablo, linlang ng sanlibutan. Kaya nga, maminamahal, ang ating paghahanda ay pagiging katulad nitong sinabi ng aklat ni San Mateo. So baybayan po ninyo ito, maminamahal, dahil madalas na nating pinag-aralan ito. Ngunit
Ito'y paalala para sa ating lahat na kung paano tayo maghanda ngayon. Dahil anytime now, rapture will take place. Magbabalik na ang mahal na Panginoon kung hindi ka magiging handa. Kung hindi ka maging matalino sa iyong kaligtasan, lumakad ka ngayon na wala kang pakialam. Yung gusto mo lamang ay yung gagawin araw-araw. Yung gusto mo lamang pupuntahan araw-araw. Kung ayaw mo, pues kinakailangan makinig kang mainam dito sa mga talatang ating babasahin. Dito po sa aklat ni San Mateo, kabanatang 22 o 25, talatang 2 hanggang 13. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Mateo, kabanatay 25, talatay 2 hanggang 13. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang, at ang 5'ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangagantok silang lahat at nangatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayo nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mamang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo sa ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki. At ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging na kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ilang beses na nating tinatalakay ang mga talata. Kailan ito magsisink in? Kailan ito natin maunawaan? Kailan natin ito bigyan ng halaga, mga minamahal? 10 virgin, dalaga, na parehong pinaghahanda, magbabalik ang kasintahang lalaki. Ito'y walang pagkakaiba ng ating paghahanda ngayon. Pinaghahanda tayo 50 years ago, nung tayo makaalam ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, ipinangaral ng totoong propeta, totoong pastor, totoong ebanghelista. Sa atin, maminamahal, pinagpalang lubos. Pinalalahanan tayo palagi. Ang sabi rito'y magsipaghanda. Ang 5 dalaga ay naghahanda ng langis. Yung 5 iba, hindi. Ang sabi rito, maminamahal, 3 mahalagang bagay ang dapat isaalang-alang nitong ating binasang mga talata. Unang-una dito yung tinatawag na langis. Yung tinatawag dito na pangalawa, maminamahal, ilawan. At yung sinabi rito na talagang nakakapangilabot, yung sinabi pong, they slumbered and slept in verse 5. Sila'y nakakatulog at sila'y inaantok sa sobrang haba ng pag-aantay, sobrang haba ng paghahanda. Ang langis dito, maminamahal na tinutukoy, ay walang iba kung hindi yung mga kalakasan nating nakukuha sa tuwing tayo nagkakatipon. Unang-una diyan ay yung Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Yun ang langis, para bagang sasakyan. Ang sasakyan hindi yan tatakbo kapag walang langis, walang gasolina, walang krudo. So kinakailangan kargahan yan palagi para makatakbo yan. Ganon din ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano, para sila'y lalong palaging mainit, kailangan yan ay palaging may langis. Sila'y puspos palagi ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Saan nila nakukuha yan, maminamahal? Nakukuha mo ba yan kapag linggo ka lang nandito? Paano ang Miyerkules?
Kinakailangan nating mapuspos muli ng Espiritu Santo para dagdagan ang langis. Paano ngayon maminamahal yung mga patutuo ng Miyerkules, ng Biyernes na hindi mo narinig? Yung mga pangangaral ng Miyerkules at Biyernes na hindi mo narinig? Karagdagang langis na dapat idadagdag sa iyo yan. Hindi mo dinaluhan, pinababayaan mo. Anong klaseng paghahanda? Kaya sabi rito maminamahal, halala ang ilawan ay yung ating sarili, yung ating buhay espiritual, na kinakailangan sa paghahanda, laging puno yan ng langis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa ayaw mo sa gusto, ang makina nga, maminamahal, nagkaroon ng troubleshoot, minsan nasisira ang kailaliman yan, napuputol yung mga connecting rod niyan, nababasag yung mga piston diyan, amen, sa sobra ng grabe ng gamit. Ganon din sa atin, bilang mga anak ng Diyos, araw-araw iba-iba ang ating nakasalamuha. Hindi lahat naman mga Kristiyano ang ating nakakausap. Amen? Amen? Ang lahat ng anointing mo, ang lahat ng inipon mo, tuwing linggo, pagdating ng Lunes, ubos yan. Dahil sa iyong pagkikipag-usap, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa hanap buhay mo, sa tahanan mo, kung anong ginagawa mo. Kaya kinakailangan pagdating ng Miyerkules, ipuli, full tank mo na naman yan. Kinakailan makakain ka na naman ng espiritual na pagkain para ang langis palaging napupuno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lalo na pag overnight. Dahil ang overnight, sabi nga ng ating mahal na Ebangelista, ang katumbas na kapangyarihan ay 3 araw na pag-aayuno. Iilan lang ang pumarito pag araw ng overnight o sa ating overnight prayer, gabi ng Biyernes. Plus, pagdating pa sa pagbibigay, bantulot ka pa dahil nag-aalinlangan ka, nanghihinayang ka. Akala ba natin hindi kasama sa pagtitipon ng langis, maminamahal? Hallelujah, ang ating katapatan? Bakit, maminamahal? Di ba ang pagbibigay ng may katapatan, lahat ang sabi ng Biblia is ibigay sa iyo na malapit ang lahat ng iyong pangangailangan? Lahat ng mga mananakmal kanyang aalisin, lahat ng mga daraanan mo kanyang talagang iingatan ka palagi. Amen? Yung iyong ginagawa hindi lamang sa pagdalo sa iyong pamumuhay na may kabanalan. Sa lahat kaya ng oras sa tahanan natin, yung suot mo ngayon, suot mo pa kaya yan pagdating ng Miyerkules? Ay pag Lunes, Martes? Di po ba minsan nakakalimutan natin, naguhubad tayo, nagsushort tayo, wala tayo sa kabanalan. Di lahat ng langis na wala. Kinakailangan laging full yan. Kinakailangan lagi yan madadagdagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan na kinakailangan mag-ingat ang mga anak ng Diyos. Kinakailangan magbubulay-bulay ang mga anak ng Diyos na huwag niyang kaligtaan. Hallelujah! Na ang pagkakatipon ng mga banal, dito tayo kumukuha ng kalakasan. Dito natin pinupunan ang langis na nawala sa atin. Tuwing tayo nagkakatipon, kinakailangan mapuspos ka ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Na-bless ka sa mga patutuong napapakinggan mo. Habang umaawit, sumasama kang umawit sa ating mahal na Panginoon. Nag-iimbita ka ng kanyang Santong Espiritu para full tank palagi. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ano pa maminamahal? Dumarating sa atin, ang sabi ko nga, ang sabi rito maminamahal, na minsan tayo po ay nanlulupaypay na. Nanghihina tayo. Paano ngayon maipabalik ang iyong kasiglaan kung wala ka dito tuwing Miyerkules? Kung wala ka sa overnight? Hindi maibabalik. Dahil mayroon tayong mga tungkulin. Tinuturuan tayo. Lagi kong sinasabi sa ating mga tahanan, pagising sa umaga, kinakailangan tayo magpuri. Mga 30 minutes. At dito sa amin, maminamahal, alas 12 kami natatapos pagising sa umaga. Sa hapon, bago matulog, kinakailangan magpuri tayo. Dahil lahat ng ating ginagawa na paghahanda, ito po'y pag-iimbak ng langis sa ating mga sarili. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi natin gagawin yan, maminamahal, lahat yan, kapag kumilos ka na, umalis ka na sa tahanan mo, minsan hindi ka pa nakapanalangin, sinong Diyos na mag-iingat sa'yo kung wala ng langis, ubos na ang langis?
pagdating daw ng ating mahal na Panginoon, pagtunog ng trumpeta. Hallelujah! Dahil empty na, wala na, nanlalamig ka na, nanlulupaypay ka na. Ikaw ay talagang nasa sayo na lang kung gusto mong dumalo o umayaw o kung gusto mong talagang ipagtrabaho yung kaligtasan mo. Paano ngayon? May mga dapat kang gagawin bukod sa pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, pagpupuri. Kung ikaw ay nakaramdam na ubos na ang langis sa katawan mo, langis, hallelujah, na pinaipon sa iyo ng ating mahal na Panginoon, mag-umpisa ka nang pumunta sa pastoral, makipagpuri ka na. Hallelujah, mag-alay ka na ng pag-aayuno para ma-revive ka. Manalangin ka na ng tudo-tudo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil yun ang mga kailangan mong ipaghahanda sa sarili mo. Kung nakaramdam ka na ng panlalamig, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabe mga minamahal, hindi biro. Dahil ang sabi rito mga minamahal, sa versikulo 8 at hanggang 10, yung mga foolish daw, yung mga mangmang mga minamahal, hindi daw sila nagdadala ng langis. Wala daw pakialam. Hindi nga alam kung ano ang langis. Ngayon, alam na natin lahat ano ang langis na pinaghahandaan natin na kailangan tayong laging mapupuno. At ang sabi rito, nung sumigaw na darating na ang groom, ang kasintang lalaki, abay, nanghihiram doon sa laging nag-iimbak ng langis. Nakita ninyo maminaman ang picture, i-picture out natin ito. Hindi pala pwedeng manghiram. Hindi pala pwedeng manghiram ng kainitan sa mainit na kapatiran. Hindi pala pwedeng halila manghiram sa tatay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo ng mga maiinit ng kainitan din. Hindi pwede. Kinakailangan pala talagang ipagtrabaho mo ito. Dahil nung dito maminaman, i-picture out natin ito, nanghiram sila. Sabi nila, bigyan nyo kami ng langis. Dahil hindi kami nakapag-imbak ng langis. Anong sinabi maminamahal ng mga matatalino? Sama-sama tayong tinuruan at sinasabihang mag-imbak ng langis. Ba't hindi ka nag-imbak ng langis? Pumunta ka na muna doon sa tindahan na kung saan makabili ka ng langis para sa iyo dahil baka magkulang itong sa amin. Kaya nga ang mga maiinit lalo pang magpakainit. Hallelujah! Amen! Kaya ikaw maminamahal, huwag mo isipin, huwag mo sabihin, mainit naman ang tatay ko, mainit naman ang nanay ko, mainit naman ang anak ko, dala na ako. Hindi po. Maliwanag po rito. Nakatunayan. Ito na ngayon ang talagang nakakatakot. Dahil nung isinara na ang pintuan at nakabili na sila ng langis, kumatok na sila. Nung kumatok sila, anong sinabi ng sasintahang lalaki? I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Paano ngayon yan? Ano ngayon ang ating pangangatuwiran kung hindi tayo magsipaghanda? Kaya nga, maminamahal, sabay-sabay tayong pinangaralan, sabay-sabay tayong tinuturuan, sabay-sabay tayong sinasabihan na mag-imbak ng langis. Amen. Habang hindi pa magbabalik ang mahal na Panginoon, ngayon naririnig mo, kinakailangan mag-imbak ka na para pagdating ng mahal na Panginoon, anumang oras, handa kang sasalubong sa Kanya. Pag pinasindihan na, hallelujah, ang ilawan mo, hallelujah, sasalubong tayo, akyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil nakakatakot maminamahal. Imagine yan. Kaya nga, hindi talaga pwedeng hindi tayo titingin sa ating buhay espiritual ngayon. Lalo na nitong mga huling panahon. Nakita natin, sino na yung katabi natin. Yung katabi natin sa kaliwa, iba na. Sa kanan, iba na. Sa likod, iba na. Sa harapan, iba na. Mukhang nag-iiba na. Nasa na yung iba? Nasa na yung ilan, maminamahal? Ito na yung sinasabi natin. Hallelujah. Na hindi nagsipaghanda. Hindi po nag-iimbak ng langis. Sila'y baliwala lang. Matagal pa naman ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, samantalahin ninyo, redeeming the time, for the days are evil. At ang sabi rito, alamin ninyo ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Alam natin ngayon, anong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag araw ng Miyerkules, kahit ano pang imbitasyon,
gabi ng Biyernes, kahit ano pang mga temptasyon, hallelujah, na lumalapit sa atin, abay pakaisipin mo palagi, ang aking pag-iimbak ng aking langis, kinakailangan makarating ako sa Miyerkules, kinakailangan makapag-overnight ako, hindi lamang linggo akong nandito, kinakailangan ipagtrabaho ko ito, dahil kahit anumang oras magbabalik ang aking Diyos, ako'y handang sasalubong, dahil nakakatakot yata, nakakatuka. Si Noe, maminamahal, si Noe, kumakatok yung kanyang magkumpare. Nung umulan na ng umulan, sabi ng banal na kasulatan, hindi si Noe ang nagsarado ng arka. Ganon din dito, maminamahal. Hindi po kung sino man, hindi po ang mga pastor, hindi po ang mga ngaral, hindi po yung mga elder, hindi po yung mga mainit na Kristiyano ang nagsasara ng pintuan. Ang mahal na Panginoon. Kaya nga sabay-sabay tayong pinaghahanda. Hallelujah, kinakailangan mag-imbak tayo, hallelujah, ng langis upang tayo po ay palaging handa anumang oras magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Sasalubong tayo sa Kanya, magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan sa Kanyang piling. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi ba tayo kumbinsido, maminamahal? Sa mga patutuo pa lang kanina, sabi nila 1 taon mahigit, hindi ako gumaling. Sinasabihan kami, may pera naman, pero hindi namin isaalang-alang ang aming pananampalataya dahil may Diyos kami. Sabi na ng kanyang mama, ano bang klaseng Diyos yan? Bakit mamamatay ka na lang? Hindi ka padadalhin sa ospital? Bakit, maminamahal? Anong tingin natin sa ating Diyos? Diyos-Diyosan? Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpitaw sila ng pananampalataya. Ang aming Diyos, maminamahal, na pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan. Punong-puno ng langis. Nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon na darating ang araw, kahit sa kahirapan. Ayan yung maminamahal. Dumating sa kanila ang pagpapala. Bukod pa sa pinagaling ang kanyang karamdaman, pinagyaman pa sila. Nang sabi nga nila, sala sa init, sala sa ulan. Dahil 2 beses lang kami kumakain sa isang araw, pero ngayon, pinagpala kaming lubos. Ano bang ating tingin dyan, maminamahal? Hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya ang gusto niya, maminamahal, hallelujah, lumakad tayo na wag gaya ng mga mangmang. Lumakad tayo na may katalinuhan, na inaalam natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Marami tayong mga Kristiyano dito, matagal lang dumadalo. Tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, problema namin, sinong pupunta dito sa harapan para mag-testify? Ikaw ngayon, kapatid, ang kinakausap ng ating mahal na Panginoon. Kung punong-puno ka ng langis sa Miyerkules, sa Biyernes, wag patotoo ka na. Ipatotoo mo na yung mga ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Dahil yung mga patotoong yan na iyong babanggitin dito sa harapan, pagdaragdag ng langis sa mga nakikinig, sila'y ma-i-encourage doon sa mga patotoo mong karanasan galing sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit iilan lang? Sila din lang ang ating naririnig. Wala bang patutuo na sabi nga ng ating mga binasang talatang yan, kanina sa mga testimony leaders natin, ang sabi ng mga nagpatutuo kanina, iyang mga patutuo yan ay hindi ating patutuo. Patutuo yan ng ating mahal na Panginoon na ating ihahayag. Hindi ka maging kabahagi sa katawan ni Kristo kung hindi mo niya ihahayag. Amen? Amen? Mahalay mo, pagtayo mo rito, yung patutuo mo, na-bless yung ating kapatid na matagal na nanlalupaypay, nanlamig, dahil sa patutuo mo, napukaw ang kanyang damdamin. Magpakainit nga ako sa aking paglilingkod sa iyo. Matagal ka nang tinatawagan para maging mga awit, manunugtog, manggagawa, binabaliwala. Aba, maminamahal, hallelujah, ang sabi nung pangalawa kong sinasabi sa inyo, ikaw ay kinakailangang lumakad na may karunungan. Alamin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kalooban ng Diyos ang ikaw ay narito palagi sa gawain. Nagpapagamit sa kanyang banal na ubasan. Nagbibigay ng may katapatan. Nagdadala ng mga bunga sa kanyang banal na panan. Amen? Amen? Hindi ka, maminamahal, hallelujah, nawawalan ng mga patutuo. Insan, sa sobrang dami na ng mga patutuo, parang nang inawa ka na. Wag.
dapat sariwa palagi iyong babanggitin ang mga patutong yan. Hallelujah, imposibleng hindi tayo dumanas sa mga patutuo. Lahat tayo may mga patutuo. At yung mga patutuo na yan, ang pruiba at ebidensya natin na mga magagandang ginawa ng Diyos. Kasama sa ating paglakad, tulad ng mga marurunong. Yung mga minamahal, mahihain yan. Ayaw magpatutuo dahil nakakahiya. Anong nakakahiya doon? Hindi naman tayo nagnakaw. Hindi naman tayo nangangrabyado. Hindi naman tayo gumawa ng mga hindi maganda sa ating kapwa. Ang patutuo ay paghahayag ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kung paano tayo pinagpala, paano tayo pinasagana sa ating buhay. Ngayon sumagana ka na, hindi mo ipatutuo yan na ang Diyos ang gumawa sa buhay mo para pagpalain naman ang mga tagapakinig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pumunta ka sa kapitbahay mo, ipatutuo mo yung patutuo mo para sa sunod na gawain may dala ka ng bunga. Amen? Amen? Kaya nga alamin mo, hallelujah, ang may karunungan na kagustuhan ng ating mahal na Panginoon, gusto ng ating mahal na Panginoon, araw-araw, mayroon kang isang kaluluwang mailapit sa panan ng ating mahal na Panginoon. Alala ko yung isang nangangalakal sa palengke, nagtitinda ng manok na minamahal. Ang kanyang manok ay tinatawag niyang born again chicken. Bawat may bumibili, ang sabi niya, bili kayo na aking born again chicken. Pagka may bibili, gusto ba maging born again? Hindi lang ang aking manok ang born again. Ikaw magiging born again. Pinaalalahanan niya na, sinisira niya ng gospel. Maminaw, bago umuwi yan, bago nakabili na ng kanyang born again chicken, napatanggap pa niya sa mahal na Panginoon. Pagkatapos, pagdating ng Miyerkules, pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo, kasama niya sa gawain. Ang kanyang panuntunan, maminamahal, ang sabi niya, hindi ako magpapalit pagdating ng krusada. Hindi ako magpapalit ng sapatos kung hindi ako makapagbunga ng 10. Pag nakapagbunga siya ng 10, magpalit siya ng sapatos. Pag nakapagbunga na naman siya ng 10, nagpapalit na naman siya ng sapatos. Sa mga kursada, ilang sapatos, papalit-palit siya. Dahil ginawa niya, lumakad siya na may karunungan kasama ang ating mahal na Panginoon. Marami siyang nadala sa panan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang dapat gawin ng mga Kristiyano. Amen? Amen? Huwag tayong magpabaya. Huwag nating isipin, trabaho lang yan ng mga elders, trabaho lang yan ng mga manggagawa. Pagpapaluap, magbunga. Kanina, nabanggit yung ipangaral ang mabuting balita sa buong Kinapal. Ipinangaral. Ang buong Kinapal, hindi lang buong sanlibutan, buong paligid mo, kababaryo mo, katrabaho mo, kanegosyo mo, ka-eskwela mo, ka-farmer mo, kung ikay mangingisda, kamangingisda mo, lahat ang pangangaral ng mabuting balita ay kinakailangan iparating na natin. Amen? Yun yung mabubuting bagay na sinabi ng ating mahal na Panginoon. Yung pangalawa na kinang lumakad tayo. At yung sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na mangagpuyat kayo dahil hindi ninyo alam kailan ang pagbabalik ng inyong kasintahang lalaki. Mangagpuyat. Ibig sabihin, beloved OP, lagi kaming nandito, mag-overnight prayer kami. Dapat lang, kapatid. Maaaring ilang taong ka na naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi ka pa nakapag-overnight. Mayroon siguro dito, lahat pagsabi ng praise the Lord. Kung wala naman, salamat sa mahal na Panginoon. So kung hindi ka pa nakapag-overnight, kayo ng panahon mag-overnight ka na. Amen? Kung hindi ka pa nakati ng Wednesday, kayo ng panahon para mag-Wednesday service ka na. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi ng ating mahal na Panginoon? Strive to enter in the narrow gate, for wide is the gate of destruction. Mahala pa daw ang daan patungo sa kapahamakan, makipot ang daan patungo ng langit. Binanggit ko na ito last Sunday. Last Holy Supper, kung hindi ako nagkakamali. Sinabi ng 3:24 po ng Lucas, pumasok sa makipot na daan. Talagang mag-strive. Amen. Magpilit na pumasok sa makipot na daan dahil lawak ang daan patungo sa kapahamakan. Ito yung gusto ng ating katawan. Ito yung gusto ng ating kapritso.
Pero ayaw ng ating mahal na Panginoon, ikaw nga ay totoong Kristiyano. Pag-aari na ng mahal na Panginoon, hindi ka na taga-lupa, ikaw na ay taga-langit. Gusto niya ikaw ay akyat, magmana ng buhay na huwag ng pagtunog ng trompeta, sasalubong ka. Kindly pakibasa. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay isang Lucas, ang kabanata po ay 13, at ang talata po ay 24, ito po sinasabi, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mangyari dahil hindi naman Kristiyano. Tayo mga Kristiyano Amen? Tayo nakalam sa katotohanan. Kaya tayo makapasok talaga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan di tayo nakakapasok dahil tumitingin na tayo sa tao. Tumitingin na tayo sa kapwa. Ang ating tinitingnan na mga nangangasiwa, ang ating mga kamalian, ang ating kapwa, mananampalataya, doon na tayo tumitingin. Aba mga minamahal, sa paghahanda, hallelujah, sa pagiging matalino at hindi mangmang, hindi ka titingin sa tao, hindi ka titingin sa mga kapwa mo, hindi ka titingin sa mga tumatayo. Ang iyong tinitingnan ay walang iba kung hindi si Jesus lamang. Sinabi ng Hebrew 12:2, si Kristo lamang ang iyong tingnan. Look unto Jesus, for He is the author and finisher of your faith. Siya lamang ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Ang ating kapwa ay nagkakamali. Ang mga tumatayo ay nagkakamali. Amen. Kahit sino man walang perpekto. Kaya nga hindi tayo pwedeng tumingin sa ating kapwa. Ang mga tumatayo, ating pakinggan ang mga mabubuting bagay na kanilang sinasabi, gawin natin. Pero yung mga hindi magaganda, hayaan na natin. Kaya ang ating titingnan lamang dito ay ang ating mahal na Panginoon. Ang kanyang kumplitong halimbawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung ang ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, tumitingin sa kanilang kapwa, nung araw, nung sila'y nagiging manggagawa pa sa isang maliit na gawain, disin sana'y hindi na tayo makakilala ngayon sa mahal na Panginoon. Pero ang ating mahal na pastor ay tumingin kay Jesus. Tumingin sa ating mahal na Panginoon. Nag-aayuno, nagpupuri, talagang ginagawa ang kabanalan, talagang ginagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Minsan sinasabihan siya ng pastor, ano bang ginagawa mo? Ayuno ka na ng ayuno. Wala ka nang ginagawa, ayuno ka na ng ayuno. Hindi sa tumigil, nag-ayuno patuloy, lalo nag-ayuno. Yun pala'y kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Ang mga bagay na kinalulugdan ng ating Diyos, yun ang nagiging kumplitong halimbawa na dapat nating lakaran. Yung ginawa ng ating mahal na pastor, ating lakaran yan. Sa totoo lang, maminamahal, for the last 36 years, ayaw bang lingkod? Kung hindi ko tinitingnan ang mga ginawa ng ating mahal na pastor, habang binabasa ang mga salita ng Diyos, nasa nasana ako ngayon. May mga ups and down, may mga problemang kinakarap, may mga suliranin. Pero huwag tayong tumingin doon sa suliranin, sa mga problema. Huwag tayong tumingin doon sa ups and down. Tumingin tayo kay Jesus. Dahil siya lamang ang tagapagtapos ng ating mga pananampalataya. Nung tumingin tayo sa Kanya, tingnan niyo po, nung tumingin tayo sa Kanya, ang ating mga sakit, ang AIDS ko, pinagaling. Ang mga sakit sa puso ng mga kapatiran, ang mga lumpok, pinalagad. Ang mga bulag, nakakakita. Nilinis tayo. Pinago tayo ng ating mahal na Panginoon. Mga bisyoso tayo nung araw. Pero ngayon, pinagpala ng lubos. Saan ka pupunta? Sabi ng ating mga pinag-aralan, lumakad na may katalinuhan. Lumakad, walk as wise Christian. Ang sabi ng Biblia, be wise as a dove. Amen. Harmless as a dove. Be wise as a serpent. Harmless as a dove. Maminamahal, bakit? Ang mga Kristiyano ay palaging nakatingala ang kanilang mga muka, ang kanilang mga ulo doon sa ating mahal na Panginoon, nakatingin palagi sa ating mahal na Panginoon. Hindi tumitingin sa mga problema, hindi tumitingin sa mga suliranin, hindi tumitingin sa mga kahinaan, sa mga kasiraan, hindi. Pagtitingin ka sa kasiraan, kahinaan, lagpak ka. Amen. Pero kapag tumingin ka kay Jesus, tagapagtapos ng iyong pananampalataya, praise the Lord. Nakita ninyo,
Ano nang ginawa ng ating mahal na Panginoon? Nung pinapasan ang krus na napakibigat, talagang ipinako pa, pinatay, sinibat pa. Mayroon ka bang naririnig na reklamo? Nagpatuloy siya nung kanyang natapos, hallelujah, ang kanyang tungkulin. Andito, here comes, tayo ang magiging bunga ng kanyang pagpapagal, ng kanyang pagsasakripisyo sa krus. Tayo ngayon ang nakakita ng tiribling mga himala. Kaya, lumakad tayo na may katalinuhan. Huwag lumakad na may kamangmangan sa paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon. Bakit, maminamahal? May kalalagyan ng mga mangmang. May mga mangmang, dalawang klaseng mangmang. May mga mangmang na mangmang talaga, walang alam. Pero mayroong mangmang na kahit alam niya, hindi siya nagsipaghanda. Tulad ng ating binasa at pinag-aralan. Huwag nawa kayong tumulad dito sa mga mangmang na hindi naghanda. Huwag nawa tayong tumulad sa mga mangmang na hindi nag-iipon ng langis. Dahil isang tiyak na bagay, tayo'y mapapahamak. Kaya mula ngayon, ang mga may init ay lalo pang magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang mga talaga ngayon, naglagablab ang kanilang alab, ang kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon, lalo pang pagningasin, lalo pang mag-umigting, maminamahal, lumapit, hallelujah, magpakumbaba, lalong magpagamit, lalong magpagal sa inyong mga kaligtasan dahil malapit na ang pangako ng mahal na Panginoon. Malapit na ang pagtunog ng trumpeta. Hindi na magtatagal. Totoo na ngayon, maminamahal. Mayroong akong kaibigan o aking kumpari. Sabi niya mayroon daw siyang loved ones na hindi lang cum laude, hindi lang magna cum laude, kundi summa cum laude. 22 anyos pa. Aral ng UP. Sabi na, nahinayang ako, beloved. Dahil sa sobrang pagsisikap na madagdagan ang kanyang buhay. Yung injection ng COVID-19, complete din ng 4. Mayroong lumating na pang-5, booster. Alam niyo po yung pang-5 na booster, nagpa-inject na naman siya. Sumabog ang kanyang lamang loob, yung kanyang ng ihi, kidney, sumabog. Grabe, maminamahal, 22 anyos. Kung inyong napapansin, totoo yung sinabi ng abogado. Sir, tama muna, huwag na munang magpabakuna ng magpabakuna. Sino maglilibing yan kung mga matay lahat yan? Isang araw pumasyal ako, last week lang, dito lang sa porsyon na ito, kung 10 lang napatay, mayroon akong nakita. Dito lang sa porsyon na ito ng San Carlos. Itong papuntang Balaya, ito hanggang papunta ng Aguilar. Itong porsyon lang na ito, 10 lang mayroon akong nakita. Sabi ko, ay sabi ng abogado. Dahil hindi sila lumakad ng may karunungan. Ngunit ikaw ay marunong, ako ay marunong, tayo ay marunong. Huwag tayong magpadaya. Ang mga injeksyon na yan, tingnan niyo po, maminamahal. Lahat, grabe na. Nakakatakot. Pero salamat sa mahal na Panginoon, binigyan tayo ng karunungan galing sa ating mahal na Panginoon.